Okay, hello everyone. So, dito na tayo sa next part ng ating sourdough course, no? So, this one is how I use and keep my sourdough starter. And this will be something that's really unique in comparison dun sa regular na sourdough practice. Ito yung parang na-develop natin on our hindi naman on our own, nakita na napaka-rare ng information about it. I think isang YouTuber lang yung nakita ko na gumamit ng ganitong method. Isang gumagamit ng dry method ng storing ng sourdough starter at isa naman na gumagamit ng thick starter. So pinag-combine ko yung dalawang yun to make my own approach. So this is something na hindi nyo makukuha dun sa ibang courses na may bayad. Ito libre. so so here's the difference, no. Yung the regular na paraan ng pagtatago ng sourdough starter is you have to keep on feeding it. Yun yung nakaka-turn off dun sa ibang gusto mag-start ng sourdough, na kapag nagki-keep sila in a their starter is wet, ano? So every time, every day you have to feed this, and the next na nakaka-turn off is yung discard. Feed and discard, feed and discard. So we eliminated that from our practice, and we come up with a dry method of keeping the sourdough starter. So this is my starter. You don't have to feed this every day. I only feed this. No, I don't even feed this. This is already running 2 weeks on my fridge, no feeding. So itsura niya, as you can see, dry. Tapos nung binuksan ko, amoy plastic balloons. Kung inaabot nyo yun, nagkalabasan ng edad, no? Ibig sabihin nun, gutom siya kapag amoy acetone, no? So we'll be feeding this since the method is, since if you're baking every week, you'll just wake this up every week, no? However, if you're baking every 2 weeks, you will need an extra step na to make sure that it will raise your bread fully. So parang yung normal method ng paggawa ng leaven or basta yung starter bago nyo ilagay dun sa dough nyo, it takes 8 hours to rise, di ba? So kapag 1 week yung nito, 1 week na hindi natin feed, gagamitin natin, enough na yung 8 hours of rice para magamit natin sa dough natin. Pero kung nag 2 weeks ka, nag 3 weeks ka na hindi mo feed, you have to take the extra step na dadagdagan mo ng additional 8 hours yung pag-rice niya. So, isang 8 hours, magra-rice yan. Then, kukuha tayo ng konti uli doon. And we'll rice that sample again for another 8 hours. Then, after that, pwede na gamitin yung nabuong leaven. Ano ba yun? Kasi, foreign masyado yung sorry ah. So, for now, practice natin since 2 weeks na to. I-demo na natin yung paano natin bubuuin yung initial na starter natin. So, lipat ako ng pwesto so you can see what I'm doing with the digital scale. Okay, here we are with our recipe para sa starter natin. Hoy, akala ko walang baterya yung Ayan, so we're at 0. So, ang una nating ilalagay will be 30 grams of water na hindi galing sa tap, ayaw natin na may chlorine. So, gusto natin yung galing sa tubigan natin na blue container, yung filtered water natin. Huy, dapat 0 yan. Huy, yun. 30.2. Siguro naman pwede na yan. 30.2. Okay.
So next natin kukunin will be 10 grams ng ating dry na starter. 10 grams lang. So, kung titingnan mo yan, tuyo talaga yan. Parang binola ko lang yan eh. Kukuha tayo, amoy aceton. Kukuha tayo ng 10 grams ito. Parusa pala tong nakaharang yung camera. Matigas siya. Matigas talaga kasi dry nga eh. Tutunawin natin. Ito yung parusa dito. Yung tunawin mo yung dry na starter. Huwag nyo kalimutang i-zero yung scale nyo. Yun, 0 na ulit. So, we're gonna put 10 na ba yun? 5 pa lang. 10, sige, 10. 9, tama. Yun o, 10 o. Sakto. Galing. So, we have to melt this. Matagal to magtunaw, so balik ka. Para tunawin yan, you just rub them by the sides of the jar. Pisain mo ng kutsara, no? And hanggang matunaw. Ito lang naman yung challenging dito sa dry starter natin. Pero matutunaw naman agad yan. Tsaga lang. At saka hindi naman kailangan tunaw na tunaw. Basta na pag-iwahiwalay natin siya para ma-incorporate lang ng maayos dun sa parating na flour. So, balikan natin tayo, ha? Okay, mga 5 minutong grabe naman yung mga 3 minuto rin ako nagtutunaw nun. So, hindi naman kailangan tunaw na tunaw. As you can see, meron pa mga bits and pieces dun. Pero, ready na to para madaling ma-incorporate sa parating na flour, So, maglalagay na tayo ng flour. Okay, kumuha ako ng dry na spoon, So, next natin will be 25 grams ng ating unbleached bread flour. Ito, magdadahan-dahan na tayo nito. Hindi na pwedeng basta-basta nating ilalagay. 13, 18, konti pa. Tap. 23. Okay na lang. So, okay lang yung ganyan, no? So, the next natin, bagong-bago pa yung natin. Bagong-bago pa tong whole wheat natin na fine whole wheat flour natin. So, maglalagay tayo ng 15. Basta ang usapan maging 40 yung maging 40 grams yung weight ng flour natin. Kasagi ata natin yung scale. Ayun, So, 25 plus 15 lang naman yan eh. Mag 40 ang usapan natin, Okay, 30, 33. Kunti na lang. Dahan-dahan lang tayo. Hindi tayo nagmamadali. Kikita nyo ba yung paglagay natin naman? Nadahan-dahan ko lang kasi. 34 na. 38. 39. Kunti na lang. Sige, okay lang yan na sumobra ng konti. Tapos, halo na naman tayo. Mapapansin nyo malapot na malapot to. Hindi kagaya ng mga ratio ng paggawa ng leaven na 1:1:1. Malabnaw yung kanila. Ito, we are using a thick starter. Bakit ba thick starter ang gusto natin? Kasi
This one, mas resilient yung nagagawa natin na yeast. Ibig ko sabihin din sa resilient is kahit biglaan ka magpalit ng flour, halimbawa ayoko munang gumamit niyang unbleached na bread flour, gusto ko biglang mag white flour o gusto ko biglang magmamahalin na yung mga acorn na flour, uubra daw ito according to the studies ng mga mentor natin na gumagamit ng thick starter din. So ganun lang ka simple, nahalo na natin. So basically, kaya thick starter, gusto kasi nating ang maging consistency nung starter natin ay yung consistency rin nung dough na paglalagyan niya. So malapot ang ginagawa nating starter. So kita nyo, hindi yan malabnaw. Ngayon, for the finishing touches ng ganyan, maglalagay tayo ng rubber band to mark kung saan siya nag-rise. So, yun, nakakuha na ako ng goma. Ayan, i-mark mo lang kung nasaan yung level ng starter mo para makita natin yung pag-rise niya kasi gusto mo siyang mag-double. So, that time oras ngayon ay 11:37 PM na. So, paggising natin bukas ng umaga 7:30, okay na to. So, para sa concept natin, kagaya ng binanggit ko kanina, ito, huwag niyo sasara to ng pinatong lang natin to. Do not tighten, pinatong lang. And itabi na natin. Pagising natin ng bukas ng umaga, check natin. Okay, tawag mo dito. 7:40 ng umaga. So, ayan nga, nagdoble siya. Pero, since this is starter na kagaya ng binanggit ko earlier, 2 weeks yan na walang feeding, so we have to do the extra step na another 8 hours. Itong una natin ginawa, this is just to wake up the yeast. Okay, baka natin dyan. So ang gagawin natin, we will do another pass nung kaninang recipe and babalikan uli natin after 8 hours. Okay, we're gonna do our second pass, no? Nung ating kukuha tayo from dito sa ginising kukuha tayo dito sa ginising natin na yeast. At magagawa tayo ng basically panibagong ganito. So, malagkit to malagkit, sticky, no? So, ang gagawin natin, gusto nating basain muna yung spoon natin bago tayo kumuha ng panibagong 10 grams from here. Oops, i-zero natin yung scale natin. Kasi meron ng 30 grams na water kanina. Malapot yan. Shit, ang dami. Marami. Uno. Wag masyadong madami kasi may bigat na yan eh. Tumikit tuloy. kuha lang ako ng isa pang spoon. So, ay kasi, makisama kasi. 5 grams. Tapos, basain uli natin yung spoon natin. Basain. Tapos, kuha ng panibagong 5 grams na lang kulang ko. I believe that's 5 by. Sumobra tayo. Ito na nga ba sinasabi ko, kaya kuha tayo bawas tayo ng konti. There you go. 10.1. O, di ba ang saya? Kasi to, wag nating supposed to be this, hindi na natin to gagamitin, pero I'd rather keep this for an entire week on my fridge kasi alam kong buhay na yeast to eh. Tapos ang itatapon ko yung mga nauna ko ng batch na nandun sa fridge. So, tutunawin natin to ulit. Madali lang naman tunawin kapag ganyang second pass na kasi palambot na to eh. Hindi kagaya nung initial natin kanina na from the dry state siya. Ay, mabilis lang ito tunawin. Basta technique lang is you press the starter doon sa
gilid ng jar. Ayan. Pisain mo lang talaga. Sorry tatakpan ng kamay ko. paano ba yan? Pisain nyo lang. Pisain mo lang. Tapos na. Tunaw na yun. So, you zero your scale ulit. 0. And kuha tayo nung flour natin. So, kagaya na napag-usapan kanina, 25 grams sa ating mga bang tawag sa flour na to? Unbleached. 25 grams from the unbleached. And 15 grams from the whole wheat. So, this batch, dahil buhay na yung yeast natin ngayon, hindi kagaya na una na nanggaling sa 2 weeks ng tulog, this time, we are expecting na more than double yung mangyayari. And kapag more than double yung nagawa niyang rice, pwede na siyang gamitin para mag-rice ng actual na bread dough. Okay na, tapos na tayo maghalo. Ipantay-pantay na lang natin. Pantay-pantay mo na lang, siksik mo pababa. Sayang naman to mga nandito sa kutsara. Sayang naman yung kutkutin na natin. Damay natin yan pababa. Sayang yan eh. Kasama sa timbang yan. Diba? Ayaw mo sumama. Bala ka sa buhay mo. Okay. Of course, yung rubber band kanina kunin natin, lipat natin dito. Okay. So, off we go to work. Tapos pagbalik natin mamaya galing work, 8 hours yun, di ba? 8-9 hours pa nga eh. Pero okay lang naman na sumobra. Basta may kita pa rin naman natin yan as more than double mamaya. Okay, nakabalik na tayo. So, as you can see, more than double. 5:15. So, marami-raming oras din. And, kung titingnan nyo, ubos na yung activity niya. Flat na. Normally, kapag active pa yan, may pa-dome shape yung ibabaw niyan. Pero ito, mukhang pa-impis na siya pababa. So, gamitin na natin ito for our dough. Okay. Kanina pinakita natin na ginamit natin yung starter natin dun sa dough na ginagawa natin. And pag-uusapan muna natin ngayon how to keep this, and yung style natin will be keeping it not wet but the dry method, which is hindi tayo required mag-feed nung starter natin. Kahit 2 weeks natin hindi i-feed, 3 weeks okay lang. So ang lalagay lang natin 1 spoonful ng ating unbleached flour and 1 spoonful ng ating 1 spoonful ng ating whole wheat flour. So the thing is, ayun, ganun lang ka simple. So ang gagawin lang natin is i-roll lang natin yung ating yung mga wet na starter natin, yung buhay nating starter. We'll just i-rotate natin unti-unti yung mason jar natin. Tapos tinutulak natin papunta sa ilalim niya yung dry na flour. So this will serve as the food nung ating live yung magsaserve na food natin. Ano ba, nabulol na ako. Ito yung magsaserve na food nung starter natin for 2 weeks. Tapos nandun 2 weeks, 3 weeks, okay lang. Basta ganito yung style nyo, dry yung pagkakatago. With comparison dun sa wet na araw-araw mong pakainin. Kapag ganitong kumawala na yung starter nyo from the bottom of the mason jar, ayan, kumawala na siya, fully coated na siya ng flour, okay na.
safe for storage na to. Ganun lang kasimple ang ginagawa ko. Kasi kahit 2 weeks, 3 weeks pa yan, pag mong pakainin, okay lang. Tapos itong, sayang yan, oh, yung mga nako-coat ng flour na yan. Starter yan. Lahat yan. Starter lahat yan. So you want those, you want to save those. Yan. Tapos kung papansinin nyo, umaalog-alog siya dun sa loob kasi nga fully coated siya nung flour na binigay natin sa kanya. Tapos ngayon, you seal that. Lagay mo na sa fridge mo. Balikan mo 2 weeks, 3 weeks kung kailan ka magbe-bake. Tapos teka ha. Para nagkakakita naman tayo. Ayan. Kita ba ako? Matawa. Kakagaling ko lang ng office eh. Okay. So kahit 2 weeks, 3 weeks, wag mong pakainin, okay lang, gagamitin mo lang siya. Ipi-feed mo na. Ayun. Sorry about that. Na full pa yung recording ng phone natin. Anyway, balik tayo sa usapan natin. Ito yung starter na dinry natin, dry storage natin, ilalagay na lang natin sa fridge. Kahit 2 weeks, 3 weeks, wag mong i-feed, okay lang. Gamitin mo na lang siya kapag magbe-bake ka na. So, kagaya nung practice natin kanina, remember kapag weekly ka magbe-bake, kahit hindi mo na gawin yung additional 8 hours na ginawa ko. So, kailangan mo lang yung initial 8 hours more than double na yun pag 1 week weekly ka magbe-bake. Pero sa practice natin today, inabot ng 2 weeks bago ako makapag-bake ulit. So, kailangan gisingin ko pa siya. Ginising natin ng 8 hours. Tapos, kinaumagahan kanina, kumuha tayo ng bit of starter uli. At kumuha tayo ng 10 grams. Tapos, ginawa uli natin yung starter recipe hanggang pagbalik natin ng itong uwian ng 5, ano na uli siya, ready to use na uli kasi nag more than double na siya.